Boxing update mga tol, Errol Spence versus Sebastian Fundora kasado na nga po ngayong October. Matatandaan matapos manalo si Sebastian Fundora kontra Tim Tszyu. Nagkaroon nga po ng injury si Sebastian Fundora at sinabing hindi siya makakalaban hanggang December. Dapat kasi dyan mga tol si Terence Crawford ang mapapalaban kay Sebastian Fundora. Pero ang ginawa po ng kampo ni Sebastian Fundora, sinabing hindi siya mapapalaban dahil nga po sa injury. Naikasa naman ngayon ang laban ni Crawford kontra Israel Madrimov. Matapos may kasaang laban kay Madrimov, biglang lumitaw itong si Sebastian Fundora at lalabanan na si Errol Spence. Kung makikita nga po natin sa ranking ng WBC, number 1 kaagad si Errol Spence. Ito ang nakapagtataka sa galawan ng WBC. Paano naging number 1 yan si Spence? Natalo na nga siya kay Terence Crawford, hindi pa siya napapalaban sa 154 pounds super welterweight. Pero nilagay siya agad dyan sa number 1. Kaya hindi mo maintindihan itong galawan ng WBC. Totoo bang may pinapaboran itong WBC? Kung matunog ang pangalan, pwede nila ilagay kahit hindi pa yan napapalaban sa isang division. Example na lang mga tol, si Canelo Alvarez. Kung ibang boksingero yan, kung ibang champion, naguutos agad sila ng mandatory defense. Pero kay Canelo, kahit matagal na mandatory si David Benavides, hindi pa rin nila inuutusan itong si Canelo na kailangan niya depensahan ang WBC. Kaya ba na lang natin mga tol itong laban ni Spence at Sebastian Fundora. Nakataya nga po dyan ang Unified WBC at WBO ni Fundora. Sa ibang banda naman, Ryan Garcia nagpost na may kasamang chika bebe. Sabi nga niya sa caption, "Shoutout Brazil." So mukhang tiba-tiba na naman dito si Ryan Garcia, swabing-swabe. May post din si Ryan Garcia na "Shoutout Gervonta Davis, bro really my brother, no fucking cap." Matapos magpositive ang B-sample ni Ryan Garcia, parang wala lang sa kanya eh. Basic lang sa kanya mga tol. Ang importante kay Ryan Garcia kumita ng malaki at tinalo si Devin Haney. Kahit siguro ibalik pa sa no contest ang laban, hindi na maalis sa history na tinalo niya si Devin Haney. 3 beses pa niya pinabagsak. Plus kumita pa siya na may get $50 million. Talaga namang napakalaki. Sa ibang banda naman, Tyson Fury has now officially activated his rematch clause to fight Alexander Usyk again next. Bob Arum has confirmed that fight will take place either at the end of the year or the beginning of next year in Riyadh. So pwede raw mangyari ang rematch bago matapos ang taon o next year na, 2025. Sinabi rin ni Bob Arum mga tol na matutuloy pa rin ang laban ni Tyson Fury versus Anthony Joshua. Kahit daw matalo ulit si Tyson Fury, tuloy pa rin ang laban niya kay Anthony Joshua. Pero syempre, abangan pa rin natin ang rematch. Malay natin magbago na ng adjustment si Tyson Fury. Samantala, nag-request din ang kampo ni Alexander Usyk. Officially requested an exception to keep his IBF heavyweight world title for the Tyson Fury rematch rather than being stripped for not facing his mandatory challenger. IBF President Darrell People has confirmed. Samantala, itong si Errol Spence mga tol, may bagong post nga po na baka raw ito na ang huling laban niya. Sabi niya rito, "Might be last time you see me." Kung matalo dito si Errol Spence, baka maisipan na itong magretiro. Pero kung manalo si Errol Spence dyan, syempre makukuha niya ang 2 titulo, maging Unified Champion, maging 2 Division Champion pa. Alangan naman magre-retiro pa si Errol Spence kung maging champion. Baka ang gustong sabihin ni Errol Spence dito, kung matalo siya magre-retiro na sa boxing. Tingin ko malaki ang pag-asa ni Errol Spence dito kontra Sebastian Fundora.